Nagsimula ako ng YouTube channel ngayon, mid-40s na ako. So, bakit ko ba naisipan na gumawa ng YouTube channel at bakit ngayon pa? Baka may nanonood ngayon na nasa mid-40s na rin katulad ko, kwarentahin na rin, and iniisip niyo na gagawa ba akong YouTube channel o hindi. Ito yung mga rason ko kung bakit napilitan ako na gumawa ng YouTube channel. Actually, bakit ko pinilit yung sarili ko na gumawa ng YouTube channel. So, meron akong tatlong rason. Una, yung oras. Before, nung nasa 20s ako, nagsisimula pa lang ako magtrabaho, parang ang dami-daming potensyal, ang dami-daming puwedeng mangyari. Tapos parang kumurap na lang ako. Eto, mid-40s na ako. Iniisip ko parang kung nandito yung 20s at nandito yung 60s 'pag senior na, medyo lampas na ako, eh. Lampas na ako dun sa kalahati. Nandito na ako, lampas na ako ng 40. Parang mas malapit na ako dito sa pagiging senior kaysa yung time na nandun ako sa 20s, na parang na-realize ko na, "Uy, dali lang. Kapag hindi ko pa gawin yung gusto ko ngayon, kailan pa? Kapag 50s na ako, kapag 60s na ako, kapag retired na ako, tsaka ako gagawin yung mga iniisip ko." Iniisip ko dati pa, eh. So, parang nagkaroon ako ng realization na parang, ba't di ko pa gawin ngayon? So, yun yung isa sa mga rason kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. Second, etong paggawa ng content, basically parang ano ko siya, creative outlet. By nature, creative talaga ako, eh. There was a time na ano ako, full-time artist ako. Mahilig akong gumawa ng mga short videos, mga content. Kailangan meron akong parating ginagawang creative, eh. Kahit nung mga panahon na nagtatrabaho ko, nung 20s ako, 30s ako, kailangan parati akong may ginagawang creative. Otherwise, parang feeling ko mababaliw ako. Feeling ko kailangan ko ilabas yung creativity. Kailangan meron akong gawin na mag-produce ako ng something. Hindi lang ako basta consume ng consume, hindi ako masaya na nanood ng mga videos, hindi ako masaya na, tingin lang ako ng tingin ng mga artworks. Kailangan gumagawa ako, kailangan may ginagawa akong gano'n. Kaya yun yung isa sa mga rason na eto yung kumbaga parang way ko para para ilabas yung naiipon na creativity. And then ikatlo, etong YouTube, eto basically yung way ko para ma-break yung monotony. Kapag nagtatrabaho ka, I'm sure marami sa inyo nakaka-relate. Kapag nagtatrabaho ka, parang paulit-ulit na lang yung buhay. Pare-parehas na lang yung ginagawa. Magtatrabaho ka, uuwi, trabaho, uwi, trabaho, uwi. Pagdating ng weekend, maglalaba, maglilinis ng bahay. Minsan may pupuntahan, pero yung pinupuntahan niyo halos pare-parehas lang. Pupunta sa kamag-anak, pupunta sa kaibigan, pupunta sa mall, and yung mall pare-parehas lang din. Kumbaga yung routine paulit-ulit lang, eh. Darating yung buwan, darating yung taon. Kung ano yung nangyari dito sa taon na 'to, gano'n din yung mangyayari sa taon na 'to. Masyadong masyadong boring. Ngayon, etong YouTube na 'to, paulit-ulit lang din naman yung paggawa ng video. Pero ang hope ko is ma-push ko yung sarili ko na sumubok ng iba-ibang bagay para may iba-ibang ma-video. Kung meron akong bagay na gustong puntahan, like for example, may isa akong, lugar na hindi pa nabibisita, parang meron akong rason para bisitahin yung lugar na yun. Kasi ang rason is gagawin ko siyang content. So, para sa akin makakatulong siya na kumbaga lumabas ako dun sa comfort zone ko at mapilitan akong gawin yung mga bagay na hindi ko gagawin normally. So yun yung tatlong rason kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. And hopefully maka-inspire din sa sa mga tao na gawin niyo rin kung ano yung matagal niyo nang iniisip. Kasi eto, definitely napakatagal ko nang iniisip gumawa ng YouTube channel. Hopefully yung ma-inspire ko kayo na matulak ko kayo na gawin din kung ano yung gusto niyo, regardless kung YouTube channel siya or ibang bagay. And of course, kaya naman ako gumagawa dito sa YouTube kasi gusto ko rin maging source of income din. Hopefully, mangyari 'yun. Pero sa totoo, kahit kumita ako o hindi, sa ngayon nag-e-enjoy pa ako. Kahit
limang tao ang manood sa'kin or 50 tao or 500 na tao, okey lang ako. Feeling ko masaya na ako basta may manood lang, kahit isa. Dahil alam ko naman yung mga videos ko, hindi pa gano'n kaganda, masaya na ako na may isang taong panoorin yung buo. And kung ikaw yun, salamat. Kung makakapag-like ka at kung makakapag-comment ka, malaking bagay yun para sa'kin. Kung makakapag-subscribe ka, malaking bagay din yun para sa'kin. Pero the fact na umabot ka dito sa point na 'to nung video, sobrang thankful na ako para dun. And kung pinanonood mo 'tong video na 'to a year from now, and hopefully dun sa panahon na yun, sobrang dami ko ng video na nagawa and sobrang dami ko ng, followers or subscribers. Siguro message lang 'to na ganito lang ako nagsimula. Ito lang yung ito lang yung first few videos ko na halos walang kuwenta, na nagsasalita lang ako sa camera. Kumbaga, yun lang yung first step, eh. Yung first step yung pinakamahirap. Again, kagaya nung sabi ko dun sa isang video, eto sobrang tagal ko ng iniisip, na gumawa ng YouTube channel na paminsan isip ako ng isip. Isip ako ng script, isip ako ng content, isip ako ng magandang anggulo, umiisip ako ng magandang branding, iniisip ko kung ano ba magandang, title dito, magko-collab ba ako sa ibang tao, hahatak ba ako ng kaibigan or kamag-anak para mag-appear dun sa video, magpapatulong ba ako mag-shoot dun sa video na 'to. Sobrang dami kong iniisip na gano'n, na-realize ko parang puro isip na lang ng isip, puro plano na lang ng plano, wala ng actual na aksyon or gawa. So ayan, eto, gumawa na ako and etong video na 'to, yung pinanonood mo ngayon, second video 'to in a few days, in less than a week. So kumbaga parang madali lang, kung gagawin mo lang talaga, eh. Kung hihintayin mo na maging perfect lahat, hindi naman mangyayari yun, eh. Hindi naman mauubos yung mga things na puwede mong pagandahin, eh. Hanggang hindi mo ginagawa, anong silbi nun? Ayoko lang talagang umabot sa point na ang tanda-tanda ko na tapos tsaka ko palang gagawin. And it doesn't mean na kapag matanda ka na, kung nanonood ka at matanda ka na, senior ka na, 70s ka na, 80s ka na, it doesn't mean na hindi ka puwedeng magsimula ngayon. Kasi puwede naman. Ayoko lang na umabot pa ako dun. Kasi ngayon ko na siya naiisip, bakit ko pa hihintayin, 'di ba? Kung 70s ka na, tapos ngayon mo siya naisip, o 'di gawin mo ngayon. Alangan ka namang maghintay ka pa ng 80s mo or 90s mo, 'di ba? Kung kailan mo naisip, nun mo siya gawin. Masisiguro sa'yo, worth it, okey? Regardless kung ano yung maging resulta, worth it 'yan. So, yun lang ang ating video sa ngayon. Kung nag-enjoy ka, mag-subscribe ka lang tapos panoorin mo yung mga susunod na video.